Ikawalong bahagi ng recap sa buhay ni Naruto. Ang paghampas ni Kaguya Otsutsuki. Nakita ni Kaguya na sina Naruto at Sasuke ang reinkarnasyon ni Asura at Indra, at binigyan din sila ng kanyang anak na si Hagoromo ng kapangyarihan para talunin siya. Dahil sa ayaw niyang palakihin pa ang pinsala sa mundo na edudulot ng kanilang labanan, inilipat niya silang lahat sa isa sa kanyang mga dimensyon na inilalagay sila sa ibabaw ng dagat na lava. Ipinatawag ni Sasuke ang kanyang lawin na si Garoda upang iligtas ang kanyang sarili at si Naruto, ngunit hindi pinansin ang mga pakiusap ni Naruto na iligtas din sina Sakura, Kakashi at Obito. Dahil siya at si Naruto lang ang mahalaga sa laban, napatigil sandali ni Kakashi ang kanilang pagkahulog at nasunog ng init ang scroll na ginamit niya para iligtas sila, at ang biglaang pagtuklas lamang ni Naruto na nagawa niyang lumutang na nagligtas sa kanila mula sa lava. Nag-iwan siya ng Shadow Clone para kumapit sa kanila at pagkatapos ay nakipag-ugnayan kay Kaguya upang makagawa ng pambungad para umatake si Sasuke. Nabigo ang pag-atake ni Sasuke at dapat siyang iligtas ni Naruto mula sa lava, sa kanilang mga pag-atake na hindi epektibo sa kapaligiran tulad ng isang panganib, at napag-usapan ni Naruto at Sasuke kung ano ang gagawin. Lumitaw si Kaguya sa likod nila at naparalisa ang mga ito na tinali sila sa itim na Zetsu habang sinimulan niyang i-absorb ang kanilang chakra. Sinamantala ng Black Zetsu ang pagkakataong palawigan ang kasaysayang na naunang ikweninto ni Hagoromo, iginiit si Kaguya bilang biktima ng kanyang mga anak na sina Hagoromo at Homura. Ang itim na Zetsu ay sa loob ng maraming siglo na nagmamanipula sa iba tungo sa kalalabasan ng pagbuhay sa kanya, at saka lamang ito nagtagumpay sa wakas. Hinimok sila nito na magpainit sa yakap ng kanilang limot, ngunit tumanggi si Naruto, pinalaya ang sarili at si Sasuke. Nangangailangan na gumawa ng marahas na aksyon, ginamit ni Naruto ang kanyang ultimate jutsu sexy reverse harem technique. Natarante si Kaguya na muntik na siyang maselyo pero inayos niya ang sarili sa oras, na maglipat muli ng dimensyon. Nagyayelong Naruto at Sasuke sa pwesto. Dahil bantalang sa kanya sina Naruto at Sasuke kapag magkasama, ipinadala ni Kaguya si Sasuke sa ibang dimensyon habang nakatutok siya kay Naruto. Habang minamanipula ni Kaguya ang dimensyon ng yelo laban sa kanya, ipinaliwanag ng kanyang Shadow Clone kay Kakashi, Sakura at sa ngayon ay gising na si Obito na ang kapangyarihan niya at ni Sasuke ay parehong kailangan para talunin siya. Inalok ni Obito na gamitin ang kanyang Kamui upang subukan at galugarin ang mga dimensions ni Kaguya upang mahanap si Sasuke. Para bigyan ng pambungad si Obito, ginamit ni Naruto ang Naruto Region Combo para madaig si Kaguya na pinipilit siyang umatras sa ibang dimensyon. Nang gawin niya iyon ay pumasok sila sa dimensyon na napunta si Kaguya at nakaharap sa kanya ang Shadow Clone para hindi niya mapansin ang mga ito habang kinukuha nila si Sasuke. Bumalik si Kaguya sa dimensyon ng yelo at ipinagpatuloy ang kanyang pakikipaglaban sa hukbo ng mga clones ni Naruto. Ito ay nagpapanatili sa kanyang abala hanggang sa bumalik si Obito kasama na si Sasuke. Ang lalong bigong Kaguya ay naglipat sa kanila sa ibang dimensyon na may malakas na gravity upang hindi makakilos sina Naruto at Sasuke habang siya ay umaatake gamit ang nakamamatay na buto ng abo. Ginamit ni Kakashi at Obito ang kanilang mga sarili upang protektahan ang pag-atake, kasama si Obito. Pagkatapos ay ginamit ang Kamui upang protektahan si Kakashi na iniwan si Obito na hindi nakadepinse sa kanyang sarili. Sinubukan ni Naruto na pagalingin ang pinsala sa kanyang katawan, ngunit kahit ang kapangyarihan ni Hagoromo ay hindi siya nailigtas. Habang nilabanan ni Sasuke si Kaguya, pinasalamatan ni Obito si Naruto sa pagpapaalala sa kanya kung sino siya at pinangakoan siyang magiging Hokage para sa kanilang dalawa. Sumang-ayon si Naruto at gumuho ang katawan ni Obito. Kinutya ng Black Zetsu si Obito dahil sa hindi gaanong kahalagahan ng buhay at pagkamatay ng wala gaanong halaga. Galit na galit, pinutol ni Naruto ang braso ni Kaguya sa manggas ng itim na Zetsu na itinago at pagkatapos ay inipit ito sa lupa gamit ang kanyang Truth-Seeking Balls. Sinalakay ni Naruto at ng kanyang mga Shadow Clone si Kaguya gamit ang Sage Art, Super Tailed Beast and Shuriken. Sa impact, nagsimulang mag-react ang chakra ng buntot na hayop sa loob niya at nagsimulang mawalan ng kontrol si Kaguya sa kanyang anyo. Nagawa niyang muling i-configure ang sarili at naghanda ng expansive Truth-Seeking Balls upang sirain ang mga ito.
Nakialam si Kakashi gamit ang Susanoo, isang huling regalo mula kay Obito upang gumawa ng pambungad para kay Naruto at Sasuke. Sinubukan niyang tumakas ngunit sinuntok siya ni Sakura upang mapanatili siya sa pwesto na nagpapahintulot kay Naruto at Sasuke na magkalabit ng Six Paths Chibaku Tensei. Ang mga buntot na hayop ay inalis sa kanya, ang ina ay iniluwa at siya ay inilibing sa kanyang sariling dimensyon. Dahil sa ayaw ng itim na Zetsu na mag-iskema para sa kanyang paglaya muli, gumawa si Naruto ng isang punto upang bitag ito sa kanyang ngunit bago sabihin dito na siya ay walang muwang na parang wala itong karapatang ihambing ang sarili sa mga lalaki at babae, na tunay na humubog sa kasaysayan ng shinobi. Iniisip ng Team 7 kung paano sila babalik sa kanilang mundo, nang maramdaman ang kanilang pangangailangan, pinagsama ni Hagoromo ang mga pagsisikap sa patay na Kage na ipatawag sila, ang mga buntot na hayop at si Madara pabalik. Nagpasalamat si Hagoromo sa kanilang pagliligtas sa mundo gaya ng ginawa ng mga buntot na hayop sa pagliligtas sa kanila. Masayang binati ni Naruto ang kanyang orihinal na Kurama na nagtatanong kung namiss siya nito na itinanggi ng naguguluhang lobo. Matapos mamatay si Madara mula sa kanyang pagsubok, nakilala ni Naruto si Minato na sa pagsapit ng araw ay bumati sa kanyang maligayang ika-17 kaarawan. Habang ibinalik ni Hagoromo si Minato at ang mga kaluluwa ng iba pang patay na Kage sa dalisay na lupain, ipinahayag ni Minato ang kanyang pagmamalaki kay Naruto at nangakong sasabihin kay Coach Ina ang lahat tungkol sa kanya. Nagbigay din ang ibang Kage ng mga salita ng paghihiwalay na maluha-luhang tinanggap ni Naruto. Nang mawala ang lahat ng banta, ipinaliwanag ni Hagoromo na ang kanyang walang katapusang Tsukuyomi ay ilalabas kung pagsasamahin nina Naruto at Sasuke ang kanilang chakra. Sinang-ayunan ito ni Sasuke ngunit gusto muna niyang patayin ang Kage at sirain ang mga buntot na hayop sa paniniwalang pareho silang humahadlang sa kapayapaan sa mundo. Nang ayaw niyang umatras mula sa kanyang pagbabanta, ang mga buntot na hayop ay kumilos upang pigilan si Sasuke ngunit nahuli niya ang bawat isa sa kanilang sariling Chibaku Tensei. Kinilala iyon ni Hagoromo bilang pagpapatuloy ng alitan ni Indra at Asura ngunit walang oras at kapangyarihan na gawin ang anumang bagay tungkol dito. Sinubukan ni Sakura na mga tuwiran kay Sasuke ngunit pinatumba siya nito at umalis. Sinundan siya ni Naruto, nangako kay Hagoromo na dadalhin niya siya sa wakas at wawakasan ang mga siglong mahabang awayan. Napunta sina Naruto at Sasuke sa lambak ng dulo kung saan nag-away mga taon na ang nakakaraan. Ipinahayag ni Sasuke ang kanyang pagpayag na pasanin ang mga pasanin ng mundo ng mag-isa at mamuhay ng nakapag-iisa sa nakaraan, alinman sa mga pinaniniwalaan ni Naruto ay posible o hindi bababa sa matalino. Sinabi niya kay Sasuke na imposibleng gawin ang lahat ng mag-isa tulad ng plano niyang ituro ang mga maling hakbang na ginawa ni Itachi, at ang kanilang sariling matagumpay na pagtutulungan laban kay Kaguya. Sumagot si Sasuke na gusto lang niyang gumawa muli ng isang mas magandang mundo, kung saan magustuhan niya si Itachi bago maging ang tanging responsable para sa mahihirap na desisyon na dapat gawin kaya wala ng iba pang kailangan, ito ang pinaniniwalaan niyang isang tunay na Hokage. Iginiit ni Naruto na siya ang magiging Hokage, hindi si Sasuke dahil tutol pa rin si Sasuke sa gusto ni Itachi sa kanya at nagsimula silang mag-away. Pagkatapos ng maikling palitan ng suntok sa alaala ng kanilang laban taon na ang nakakaraan, nagsimula sina Naruto at Sasuke na makipagpalitan ng suntok gamit ang kanilang Tailed Beast Mode at Susanoo ayon sa pagkakabanggit. Kinastigo ni Sasuke si Naruto dahil sa hindi pag-atake sa kanya na may layuning pumatay ngunit tulad ng huling pagkakataon ay ayaw ni Naruto na gawin ito, ayaw niyang umalis ang alinman sa kanila nang wala ang isa. Pagkatapos ay nakipagsagupaan si Naruto sa kanyang Tailed Beast Ball sa Susanoo ni Sasuke na suportado ng Chidori na nagdulot ng malaking pagsabog na kapansin-pansin ngunit hindi nakakapagpapahina ng pinsala sa kani-kanilang mga avatar. Dahil dito, pinalakas ng bawat isa ang kanilang mga avatar, si Sasuke sa pamamagitan ng pag-channel sa nahuling buntot na hayop tungo sa isang Susanoo at Naruto sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang avatar sa dalawang shadow clones. Ang dalawa ay nagtagpo muli ng mga pag-atake na lumikha ng isang napakalaking pagsabog na nagtanggal ng kanilang mga avatar at nag-iwan sa kanila ng napakaliit na chakra upang gumamit ng praktikal sa halip ay gumamit sila ng taijutsu, nagsipa at nagsusuntok sa isa't isa hanggang sa gabi. Nang malapit nang mapagod ang dalawa, nakakuha si Kurama ng sapat na chakra para kay Naruto ay gumawa ng isang huling pag-atake ngunit hinigop ito ni Sasuke.
Dahil sa inaasahan nitong si Naruto ay naghatid ng matigas na suntok sa wakas na ikinairita ni Sasuke sa walang katapusang paulit-ulit ng kanilang laban. Ibinigay ni Kurama ang huling chakra nito kay Naruto na ginamit ito upang gumawa ng Rasengan para kontrahin ang Chidori ni Sasuke. Kapwa nagising ng maglaon at nalaman na ang karamihan sa lambak ng dulo ay nawasak at nawalan sila ng braso na hindi nila magawang gumalaw. Naisip ni Sasuke na si Naruto ay naging hadlang sa kanyang mga layunin ngunit siya rin ang tanging tao na hindi sumuko sa kanya. Ang karaniwang tugon ni Naruto na magkaibigan sila ay hindi nakakumbinsi kay Sasuke dahil halatang lumampas ito kaya't sinabi ni Naruto na nakaranas siya ng sakit kung wala siyang Sasuke. Kakaiba si Sasuke dahil alam niyang nakaranas si Naruto ng iba't ibang kasawian sa kanyang buhay, ngumiti sa lahat ng ito at magdurusa pa nang wala si Sasuke. Nang magising sila kinabukasan, inamin ni Sasuke ang pagkatalo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay nang tanggapin niya na si Naruto ay mahalaga sa kanya tulad ng kay Naruto. Sa kalaunan ay natuntun sila ni Kakashi at Sakura at pinagaling sila ni Sakura kahit na wala siyang magawa sa kanilang nawawalang mga braso. Nang makalakad na sila ay bumalik sila kung saan na-trap ang lahat ng kalyadong puwersa ng shinobi, pinaalis ang Infinite Tsukuyomi ayon sa mga tagubilin ni Hagoromo at pinakawalan ni Sasuke ang buntot na hayop. Nang matapos ang digmaan, bumalik si Naruto sa nayon kung saan dumalo siya sa isang mass funeral para sa mga kalahok sa digmaan habang nagpapagaling mula sa kanyang mga pinsala. Lumapit si Nagaara at kay Naruto at nagpasalamat sa kanyang pagsisikap sa panahon ng digmaan. Kalaunan ay dinala ni Shikamaru si Naruto sa akademya at nakipagkita kay Iruka at Kakashi na nag-iisip na isulong si Naruto bilang isang Chunin. Gayunpaman, dahil hindi na niya nakuhang muli ang mga pagsusulit sa Chunin, kailangang tapusin ni Naruto ang 2 taong halaga ng pag-aaral sa labis na pagkadismaya, gayunpaman si Naruto ay natuwa nang mag-alok si Iruka na tulungan siya. Salamat sa panonood, magpatuloy sa ika-9 na bahagi. Ang Blangkong Panahon, hanggang sa perpektong araw para sa isang kasal ni Naruto at Hinata.